Pwede ba lumabas na lang kami ni Shorty? Mas okay ako sa labas. Sambit ko. Kahit saan ako lumingon, hindi ako makomportable. Hindi talaga para sa akin mga ganitong event. Mga pa-club man. Hindi ka nga komportable. Halata naman siguro dahil hindi nga ito ang hilig ko. Wala nga akong kahilig-hilig sa mga ganitong bagay. Kung pwede ko lang gisingin ang aso na ito, baka ginising ko na talaga. Lalabas na lang talaga kami. Sa labas lang naman kami. Hindi naman kami lalayo. Pangungumbinsi ko pa sa kanya. Hindi rin naman siya pwedeng umalis dito dahil kailangan siya. Siya pa naman ang pinakabida dito na manonood. Hindi ko nga alam kung naiintindihan niya pa basta tutok ang mata niya sa nagsasalita. Sasama na ako. Anya at tumayo sa silya. Nanlaki ang mga mata ko sa kanya dahil sa pagtayo niya kasabay ng paghinto ng speaker. Nawala ang boses ng speaker na inaantok at mas tumahimik ang paligid habang ang mga mata ko ay nasa mamang pulis na ito. Tara na. Kung naiinip ka naman pala, lumabas na tayo. Napatayo ako sa silya at agad niya akong hinawakan sa bewang ko. Naglakad kami paalis sa harapan at ang mga mata ng mga tao ay nasa amin. Umalis ang pinakabida ng event na ito kaya paano na sila? Wala naman akong kasalanan dahil hindi ko naman pinilit sa Adriel. Dapat kanina mo pa sinabi sa akin na naiinip ka na para umalis na tayo kanina pa. Anya, aalis talaga siya para lang sa akin kahit na siya ang dahilan ng event na ito. Hindi talaga niya kinalimutan ang gawain niya noon na ako ang pinipili niya. Ako pa rin ang pinili niya ngayon. Iniwan mo talagang event sa loob para sa akin? Hindi pa rin makapaniwala na tanong ko sa kanya. Kuminto kami sa paglalakad na makarating na kami sa labas ng hall. Ang hall na sobrang nakakaantok talaga. Sa totoo lang, boring na rin ako sa event, sa loob. Hindi ko alam kung ano bang sinasabi. Anya, napatawa ako at hinampas ang braso niya. Hindi ko alam na wala pala talaga siyang naiintindihan sa sinasabi ng speaker sa loob. Akala ko pa naman gets niya kasi titig na titig siya sa harapan at patangu-tangu pa siya pero wala naman pala eh. Sira ka? Natatawang saad ko. Napatingin ako kay Shotty na gising na pala sa bisig ko. Dahan-dahan ko siyang ibinabasa sa hig at tinawakan ko ang tali ni Shotty para hindi makalayo sa akin. Napataas ang tingin ko kay Adriel at nakita ko na nakanganga ang labi niya. Ano namang problema mo, Adriel? Napataas ang dalawang kilay ko sa kanya. Hindi ko alam kung ano na naman ba nangyari sa kanya. Bigla na naman siyang natulala sa akin. Sa pagtawa mo. Napakagat ako sa labi ko nang maalala ko na ang lakas bigla ng tawa ko. Tumatawa na naman ako. Pero heto na yata ang pinakamalakas na pagtawa ko kasama siya. Ang pagtawa na hindi ko naman ginagawa noon dahil puro sama ng loob lang ang nakukuha ko. Ang ganda mo. Tatlong salita na nagpataas ng dugo mula sa paa ko papunta sa pisngi ko. Ang init ng pisngi ko kaya agad ako napayuko. Ano na naman bang nangyayari sa katawan ko? Wala naman siyang epekto na ganito sa akin noon kapag tinatawag niya akong maganda. Noon pinapatibok niya lang ng mabilis ang dibdib ko na parang huling araw ko na. Tapos ngayon pinamumula niya ang mukha ko na parang allergy ako. Maglakad-lakad na lang tayo sa gilid ng beach. Sambit ko sa kanya. Malapit lang kasi sa beach dito sa Cebu ang hall na ito. Mas maganda sa beach. Hindi ako maboboring sa pag-alo ng dagat. Hindi ako maiinip dahil matutuwa at magiginhawa pa akong pakinggan ang dagat. Hindi lang yun dahil siguradong matutuwa si Shotty at baka mawala ng antok niya. Kahit kasi si Shotty ay nawala ng gana at inantok sa loob kaya tulog sa hita ko. Mabuti na nga lang at nagising na siya sa tawa ko dahil baka buhatin ko si Shotty buong araw. Umibigat pa naman na siya. Tanging saad niya tinawakan ng isang kong kamay na hindi nakahawak sa tali ni Shotty. Komportable na ako sa mga galaw niya, sa mga bigla niyang paghalik sa noo ko at paghawak sa kamay ko nang walang pasabi. Nasasanay na ako at hindi na nagrereklamo sa kanya. Hindi tulad noon na madikit lang siya sa akin ay inis na agad ako at sinisigawan siya. Siguro bukas, hindi naman na ganito. Party ang meron bukas. Party para sa mga pulis. Anya, pero may speaker ulit doon. Ano naman kaya ang gagawin ko sa party ng mga pulis? Pero mukhang hindi naman niya ako isasama doon dahil wala akong damit na dala para sa party na iyon. Hindi rin ako isang pulis. Sige lang, hindi naman kami lalabas ng hotel ni Shotty bukas. Sambit ko. Hindi rin naman siya papayag na umalis kami nang hindi siya ang kasama namin. Alam ko naman na hindi siya papayag. Siya pa, gustong gusto niya na buntod siya sa akin. Kulang na nga lang pati sa pagtaig ko'y kasama siya. Sino nagsabi na hindi kayo lalabas? Kasama kita bukas at pababantayan ko muna sa iba si Shotty. Hindi mo rin kailangang alalahanin si Shotty dahil mabait ang maghahawak sa kanya bukas habang nasa party tayo.
Laglag ang pangako dahil akala ko'y magkakaroon na kami ng quality time ni Shotty pero mali na naman ako. Huwag na talaga, Adriel. Wala din naman ako masusuot na damit bukas. Sambit ko sa kanya. Sa hotel na lang talaga ako. Mas gusto ko na bandayan na lang si Shotty talaga. Pamimilit ko sa kanya. Baka matulad na naman na nangyari ngayon sa party bukas. Maiinip na naman ako. Ang bilis ko pa namang mainip kapag hindi talaga ako interesado. So sobrang bilis kong mainip kaya kinampihan ko palagi ang pagiging mainipin. Sino ba nagsabi sa'yo na wala kang maisusuot? Mami, darating ang mga damit natin para sa party. Bukas. At ikaw ang pinakamaganda sa gabing iyon. Nakangiting sambit niya sa akin. May pinaghandaan na naman siya na hindi ko alam. Palagi naman kami magkasama pero bakit hindi ko man lang siya nakikita naghahanda? Tapos bigla-bigla na lang ako magugulat tulad ngayon dahil may damit pala na paparating. Paano kung ayoko talagang sumama? Tanong ko sa kanya. Sasama ka, Cindy. Ayokong lapitan ako sino-sinong babae bukas dahil wala ka sa tabi ko. Babae? Kunot ng tanong ko sa kanya. Palapit na kami ng palapit sa dagat at nararamdaman ko na sa mga paa ko ang white sand nila na sobrang lambot at ang sarap sa mga paa. Mabuti na lang talaga at sandals lang ang gamit ko. Kapartner ng skirt at white tank top. Oo, kapag nakita ng mga babaeng pulis bukas na wala akong kasamang girlfriend, ang iisipin nila sa akin na wala akong girlfriend. Hindi pa naman ako interesado sa ibang babae maliban sa'yo. Anya pa. Bigla tuloy ako napaisip. Parang gusto ko na lang sumama dahil may parte sa akin na ayokong nalalamangan ng ibang babae. Ayokong may iba na sumasapaw sa linya ko sa buhay ni Adriel. May iba ko. Saad ko. Wala ka naman talagang girlfriend, di ba? Sambit ko. Wala nga. Pero ikaw, nandyan ka at sa'yo lang ako interesado kaya dapat sumama ka bukas para malaman nila. Malaman nila na hindi na sila pwedeng lumapit sa Chief of Police ng Maynila dahil may isang babae na nagmamay-ari na sa puso ko. Napahinto ako sa paglalakad at naupo na lang bigla sa buhangin. Hindi naman ako pagod pero nanghina bigla ang tuhod ko sa sinabi niya. Hindi pa kami pero nagko-commit na siya sa akin. Ako ang gusto niya at ako lang talaga. Wala siyang ibang babae na hinahayaan na sumapaw. Sige, sasama na ako bukas. Sambit ko. Mukhang wala naman na ako magagawa dahil hindi ko na rin kayang makatanggi ng marinig ko mula sa kanya na baka lapitan siya ng ibang babae. Ayoko lang na naaangatan ako ng iba dahil sayang ang pride ko. Pero hanggang doon lang naman, walang ibang meaning. Ang ganda ng araw? Saad ni Adriel at naupo sa tabi ko. Napatingin ako kay Shotty na naupo rin sa harapan namin ni Adriel habang hawak ko pa rin ang tali niya sa leeg. Maganda nga ang araw pero iiwanan ka pa rin naman niya kapag madilim na. Hindi ko matanggap ang ganda ng araw dahil sa pagdilim ng mundo nawawala naman siya nang iiwan. Kaya nga may buwan sa gabi at mga bituin. Saad ni Adriel. Tumango na lang ako sa kanya dahil wala na akong pake sa kung ano man ang ginawa ng Diyos sa mundo na ito. Para saan bang ganda ng araw at buwan kung hindi naman kayang makontento? Nasaan namang magulang mo? Biglang tanong ko kay Adriel. Ang alam ko patay na ang papa niya pero hindi ko pa nakikita ang mama niya kahit kailan. Di ba dapat kasama niya ang mama niya dahil nag-iisa na lang siyang anak nito? Puro trabaho ang mama ko. Mas gusto niya na nag-aayos ng negosyo kaysa ang sumama sa akin. Sagot ni Adriel. Gusto mo makilala mama ko? Punong-puno ng saya ang boses niya kahit na hindi ko siya digunin dahil ramdam ko yun sa boses niya. Natanong ko lang naman, magkita kayo ng mama ko. Sigurado matutuwa yan sa'yo. Gustong-gusto pa naman ni mama ang mga prangkang tao. Hindi katulad ng iba na mabait lang sa kanya dahil anak niya ako. Saad ni Adriel. Mali pala na na-open up ko ang tungkol sa magulang niya. Ayoko pa naman na ma-meet ang mga magulang niya dahil gusto ko na matapos na rin ang komunikasyon namin pagkatapos nito. Ikaw na bahala kung kailan. Sagot ko pa rin. Dati sobrang galing kong tumanggi pero ngayon hindi na. Narinig ko lang ang boses niya na masaya, mapapa-oo na agad niya ako. Talaga payag ka? Masayang saad niya. Napatingin ako sa kanya na dikit sa akin habang nakaupo ako. Grabe ang tuwa niya, parang bata. Maliit na bagay pero ang laki na agad sa kanya. Ang babaw niyang tao. Bakit naman hindi? Gusto ko lang makita kung kamukha mo bang mama mo. Sambit ko lang. Ang sabi ko pa naman tapos na ang komunikasyon namin matapos nito pero mukhang hindi pa rin pala. Bakit kasi nawala ang Cindy na sobrang daling tumanggi sa kahit na sino? Bakit Cindy na lang na si Adriel mismo ang gumawa ang nandito ngayon? Pinapasaya mo talaga ako ng gusto, Cindy.
Paano na lang ako nito kung matatapos ng kontrata natin at mawawala ka sa akin? Hindi mawala-wala ang tingin ko sa harap ng salamin sa sobrang ganda at ayos ng itsura ko ngayon. Mula sa paa na nakasuot ng flat sandals, sa sleeveless dress nakitang-kita ang likuran ko at ang mukha ko na may maayos na makeup. Paano naman kasing hindi magiging okay kung pang international ang mga nag-ayos sa akin, pati sa buhok kong nakakulot pa. Siguro tama ka nga. Napalingon ako kay Adriel na nakatayo malapit sa pinto ng hotel room namin. Hindi ko man lang narinig na binuksan niya ang pintuan ng kwarto namin. Wala akong naramdaman o narinig man lang na nakabalik na pala siya dito dahil masyado pa rin akong gulat na sa mukha ko ngayon. Alam ko maganda ako pero mas maganda ako ngayon. Nakabalik ka pala agad. Akala ko'y matagal ka pa. Sambit ko at muling humarap sa salamin na nasa harapan ko. Distracted talaga ako ngayon sa mukha ko na sobrang ganda. Hindi ko makita kahit ang maliit na peklat sa mukha ko na nagkaroon noon na maaksidente kami. Baka nga tama ka. Pag-uulit niya sa sinabi niya kanina nang hindi pinapansin ang sinabi ko. Napatingin ako sa kanya mula sa salamin dahil nakita ko na nasa likod ko na lang siya. Dahan-dahan na lumapat ang dalawang kamay niya sa ibabaw ng balikat ko. Ang dibdib niya ay damandam ko dahil susuot kong backless. Tama saan? Kinakabahang tanong ko sa kanya. Ano na naman ba yung nasabi ko na hindi ko maalala pero siya, naalala niya? Sa totoo lang, kaya niyang sabihin ang lahat ng sinabi ko na magkasama kaming dalawa. Lahat madali niyang kabisaduhin lalo na sa pagdating sa akin. Tama ka nga, na mas maganda kung may iwan kayo dito ni Shotty. Nagsalubong agad ang kilay ko sa sinabi niya at lilungunin ko sana siya na bigla na lang niya ipatong ang ulo niya sa balikat ko. Habang nakahawak pa rin ang kamay niya sa balikat ko. Tigil-tigilan mo ko, Adriel. Ayoko na sasayang ang oras ko at isa pa nakaayos na ako kaya hindi na pwede magbagong isip mo ngayon, no? Nakakainis. Minsan na lang ako magiging ganito ang ayos tapos maudlot pa yata. Tanga ba siya? Gumastos na siya ng malaki para sa damit at taga-ayos ko tapos bigla niyang hindi ako pasasamahin? Itong si Adriel, minsan hindi ko na lang talaga siya matansya. Bakit parang gusto mo nang sumama ngayon? Kapon lang todo pa ang pamimilit mo sa akin na huwag kang isama. Sambit niya pa. Kung sana lang hindi niya sinabi sa akin na may mga babae pala na lalapit sa kanya, baka hindi na talaga ako sumama. Naiinis ako kasi naapektuhan ako. Gusto ko lang naman siya. Dapat nga wala akong pake sa kahit na sino pa ang babae lumapit sa kanya at magpakilala. Pero may parte rin sa katawan ko na ayaw maungusan ng iba. Ayaw malamangan pagdating kay Adriel. Gusto ko ako lang. Ako lang ang gusto ko. Nakaayos na kasi ako, Adriel. Alam mo ba yung nasayang kong oras, ha? Iritadong saad ko na lang. Ayoko na sasayang ang oras ko, mamang pulis. Kaya tigil-tigilan mo ako sa kaembehan mo dyan. Ayoko namang aminin sa kanya talagang dahilan ko. Ano? Sasabihin ko na gusto ko sumama kasi ayoko may babae lumalapit sa kanya? Diyos ko, hindi pa naman ako hibang para lang sabihin yun sa kanya na sigurado magpapalaki sa ulo niya. Easy, baby girl. Natatawang saad niya sa akin. Inalis ko ang kamay niya sa akin at umabanta ako ng konti kaya nawala ang ulo niya sa ibabaw ng balikat ko. Bakit ba kasi biglang nagbago ang isip niya na sana hindi na lang ako talaga sumama? May babae kayong sobrang ganda na darating mamaya sa party? Langya niya. Kumukulo talagang dugo ko. Baka naman masirang bag mo niyan sa sobrang higpit ng pagkakahawak mo. Natatawang saad ni Adriel sa likod ko. Napatingin ako sa kamay ko at nakita ko na sobrang higpit na ng pagkakahawak ko sa bag ko. Nangyayari talagang buhay ito. Ang sarap magpabaon sa 6 feet below at hindi na gumising muli. Minsan talaga ganito na ang mood ko. Tapatin mo nga ako, Adriel. Humarap ako sa kanya. Bakit ba ayaw mo ko sumama doon? Gusto mo ba na malapitan ka na ibang babae kaya ayaw mo na akong pasamahin? Hey baby, ano sinasabi mo? Hinawakan niya agad ako sa magkabilang siko ko at tinila akong palapit sa kanya. Sino naman nagsabi sa'yo na gusto ko na malapitan ng ibang babae? Sinabi ko naman na sa'yo, nang atensyon mo lang ang gusto ko. Ikaw lang, Cindy. Napairap na lang ako sa kanya at inalis ang kamay niya sa siko ko. Ayokong hawakan niya ako dahil ang init-init talaga ng ulo ko. Pakiramdam ko'y sinasabotahe talaga ako. Malaki nga pala ang trust issue mo. Saad niya. Hinawakan niya ang kamay ko at hinila ko papunta sa kama. Pinaupo niya ako sa dulo ng kama at lumuhod siya sa harapan ko kahit na nakaayos na siya ngayon. Ayaw lang kitang isama kasi sobrang ganda mo. Kung hindi ko nga lang kailangang mag-speech doon, baka hindi na rin ako pumunta sa party mamaya. At mananatili nila ako dito kasama ka.
Makasarili lang talaga ako, Cindy. Ayokong makita ng iba ang babaeng gusto ko. Hindi naman sa ikinakahiya kita dahil ipinagmamalaki pa nga kita. Pero ayoko lang na may ibang makakakita sa'yo. Ayokong may makakita sa'yo dahil alam kong makukuha mo agad ang atensyon nila tulad ko kung paano mo nakuha ang atensyon ko sa unang beses na makita kita. Ang mga mata niya na rin mismo nagsabi sa akin na totoo ang bawat salita na lumalabas sa bibig niya. Ang mga mata niya na punong-puno ng emosyon. Kaya please, huwag mo isipin na ayaw kitang kasama dahil lang sa gusto ko malapitan ako ng ibang babae. Wala na talaga akong pake sa ibang babae, Cindy. Kapag sinabi ko, at ang atensyon ko ay sa'yo lang, okay? Napakagatlabi ako sa kanya sa sobrang haba ng paliwanag niya sa akin at wala akong maisagot kundi ang tumango na lang sa kanya. Ang galing niyang kunin ang loob ko nang wala pang 10 minuto. Ang mainit kong ulo'y nawala ng ganoong kabilis. Okay ka na? Nakangiting tanong niya sa akin. Ayos na. Tanging sagot ko sa haba ng sinabi niya sa akin. Tumayo siya mula sa pagkakaluhod at tinawakan ng magkabilang pisngi ko. Hindi ko mapigilan na tipid ng umiti dahil napapalambot niya talaga ang puso ko. Siya lang ang may kaya noon dahil kahit ang lolo ko, nakasama ko sa bahay ng matagal na panahon, ay hindi kaya iyon. Let's go down. Inilapat niya ang labi niya sa noo ko ng panandalian at umaayos na ng tayo. Inilahad niya ang kamay niya sa harapan ko at kinuha ko naman agad iyon. Tumayo ako mula sa kama at magaan ang pakiramdam. Wala na ang kaninang mabigat sa loob ko dahil inilis agad iyon ni Adriel. Okay na ako sa kanya. Huwag kang lalayo sa akin, ha? Anya habang naglalakad kami papunta sa pinto. Tumango naman ako. Medyo naninibago ako dahil wala kaming bitbit na aso ngayon. Hindi namin kasama si Shotty at kami lang dalawa talaga. Marami lalaki sa party at huwag kang titingin. Please, makakabaril talaga ako, Cindy. Napataas ang dalawang kilay ko dahil masyado siyang maangas pagdating sa akin. Babaril agad siya porque titingin ako sa mga lalaki. E paano kung tumingin kaya ako sa lalaking kilala kong kurakot? Barilin kaya niya? May dala ka bang baril? Tanong ko sa kanya. Binuksan niya ang pinto at pinauna akong lumabas. Sumunod agad siyang lumabas at sinara niya ang pinto ng hotel room namin dalawa. Siyempre may dala. Hindi ako nakakaalis ng walang dalang baril. Saad niya. Binitawan ko ang kamay niya, tumawa ako sa likod niya at nakapako nga ang baril niya na natatakpan lang ng itim na coat at nakaipit sa slacks niya. May dala ka nga. Sambit ko taalisin sana ang kamay ko sa likod niya na bigla niya akong akbayan at ilapit ng gusto pa sa kanya. Hindi ko natuloy magawang alisin ang kamay ko sa likod niya. Protection yan para sa'yo. Alam ko naman na malakas kang babae tulad ng nakikita ko pero gusto ko pa rin na mas ligtas ka. Ngayon ko lang naramdaman ang ganitong ligtas ako. Ligtas kasama ng isang pulis. Hindi ko akalain na sa isang pulis ko pa talaga mararamdaman ang ganito. Ang pulis na kinagagalitan ko talaga ng husto. Hindi ba parang ini-spoil mo na ako? Tanong ko sa kanya. Gusto mo lang naman ako pero kung ibigay mo sa akin ang lahat parang wala nang katapusan. Masyado yata akong swerte sa mundo ngayon. May bahay, may malaking sweldo galing sa kanya at may mga grocery pa siya para sa amin. Tama lang yan para masanay ka at hanap-hanapin mo ako. Kapag hinanap-hanap mo ako, hindi mo na ako paalisin sa buhay mo. Ayaw niya nga talagang umalis sa buhay ko kaya ginagawa niya ang lahat para hanap-hanapin ko siya. Pas ang galing niya. Ayaw mo talagang umalis sa buhay ko, no? Tanong ko sa kanya, tuminto kami sa harap ng elevator. Napatingin ako sa kanya nang maramdaman ko ang mga mata niya. Nagsalubong ang mga mata namin dalawa. Ang mga mata na nagbibigay ng kaba sa dibdib ko. Malakas nga ako tulad ng sabi niya pero pagdating sa kanya, nangihina naman ang puso ko. Nawawala ang tapang ko, minsan ng dahil sa kanya. Sino ba kasi may gustong umalis sa buhay ng isang Cindy? Masayang sambit niya. Ang mga magulang ko rin, ganyan. Hindi rin nila gustong umalis sa buhay ko pero kinuha sila sa akin ng biglaan. Bakit ikaw? Bakit ikaw ang dumating sa buhay ko? Deserve ko ba to? Tanong ko sa kanya. Humarap ako sa elevator nang bumukas ito. Inilalayan niya ako sa pagpasok kahit na kayang-kaya ko naman dahil may paa ako at maayos na nakakalakad. Lahat naman deserve mo. Pinindot niya ang floor number kung saan kami bababa. Huwag ka na magdalawang isip, Cindy. Dahil ako at ikaw, ang sigurado kong para sa isa't isa. Yun ang bagay na sa tingin ko ang dahilan kaya dumating ako sa buhay mo. Akala ko hindi masaya ang mabuhay lalo na noong nakatira pa kami sa Tondo. Ang lugar na sobrang ingay, maraming tsismosa, hindi pwedeng pagkatiwalaan ng mga kapitbahay at minsan may patayan na lang bigla.
Inisip ko noon na baka nga doon na sa tondo matatapos ang buhay ko pero mali ako. Mga ilang buwan magtatagal ang pagkagusto mo sa akin? Tanong ko sa kanya. Gusto ko lang malaman para hindi ako masyadong mag-expect mula sa kanya. Ayoko matalo sa huli. Magtatagal? Hanggat nabubuhay ako. Napakagat ako sa labi ko at napayo ko nang maramdaman ko ang pag-iinit ng pisngi ko. Ano na naman to? Napapadalas ang pag-iinit ng pisngi ko nang dahil sa kanya. Alam ko namang hindi ka maniniwala sa akin kaya tingnan mo na lang. Tingnan mo na lang kung paano tayo magsasama. Siya lang ang lalaking nagagawang magtagal sa akin ng ganito tapos gusto pa niya na hanggang sa nabubuhay siya. Madalas ako sa Quiapo pero hindi naman ako bumili ng gayuma para sa kanya. Kung makapagsalita siya parang ginayuma ko ang buong pagkataon niya. Talaga bang wala siyang kailangan sa akin? Masyado kang in love sa akin. Baka masaktan ka. Paalala ko sa kanya. Hindi ko makita na nagtitira pa siya sa sarili niya. Tinutuon niya ang sinabi niya sa akin na akin lang ang atensyon niya. Kaya kahit ang sarili niya, hindi na rin niya mabigyan ng atensyon. Kahit 1,000 beses mo pa ako saktan, tatanggapin ko. Paulit-ulit man yan, tatanggapin ko pa rin mula sa'yo, Cindy. May isang tao pala talaga na kayang magpakatanga para sa akin, na parang isa akong reyna sa sarili kong kaharian, na siya mismo ang gumawa. Talaga lang ha? Sana'y pinag-iisipan mo nang gusto mo sabihin? Sambit ko. Ayokong sa huli ay may pagsisihan siya sa mga binitawan niyang salita mula sa akin. Gusto ko na rin siya kaya normal lang na ayoko siyang nakikitang nagsisisi. Lalo na kung ako iyon. Makakapag-isip pa ba ako na maayos kung ikaw Cindy ang katabi ko? Malamang hindi na dahil nababaliw ang puso at utak ko kapag nasa bisig kita. Ngayon ko lang hiniling sa buhay ko na sana'y bumagal ang oras. Gusto ko matapos na ang kontrata ko sa kanya pero gusto ko rin siya na makasama pa. Ang gulo-gulo ng utak ko. Masyado niyang ginugulo hanggang ngayon napabalik na kami sa Maynila. Hindi ka ba nilalamig? Napatingin ako kay Adriel na nakahawak sa railing ng barko habang nakatingin sa madilim na karagatan. Nakasakay kami sa barko na pauwi sa Maynila. Hindi ko naramdamang bigla ang 1 linggo namin sa Cebu pero tinangay na lang bigla. Hindi naman. Sagot ko sa kanya. Mas nararamdaman ko ang lungkot sa katawan ko. Pagbaba ko ng barko, wala na kami magiging ugnayan ulit ni Adrian. Maliban sa pagpunta ko sa mama niya dahil ipakikilala niya ako. Natatakot ako. Gusto ko pa siyang makasama pero paano ko yun sasabihin sa kanya? Bakit hindi ka pa pumapasok sa loob? Tanong naman niya sa akin. Nakatingin lang ako sa kanya. Kahit na madilim na nakikita ko pa rin ang mukha niya. Hindi ba niya ako pipigilan? Hindi ba niya ako pipilitin na wag na lang kami maghiwalay ng landas? Magpapahangin muna ako. Tanging saad ko kahit na ang dami-dami kong gusto na itanong sa kanya. Ang daming laman ng utak ko ngayon na gusto ko sabihin sa kanya pero nasa lakas ng loob ko. Hindi ko naman siya gaya na sobrang lakas ng loob pero bakit wala yata ngayon ang lakas ng loob niya? Hindi niya pinapasok ang tungkol sa araw na ito. Ang huling araw ng buwan na ibig sabihin tapos na ang komunikasyon ko sa kanya dahil tapos na ang kontrata ko. Ang sarap ng simoy ng hangin, no? Saad niya tapatingin sa karagatan. Masarap nga pero hindi ko naman ma-appreciate ito. Inaantay ko siya na buksan ng usapan tungkol doon. Sabihin niya lang na gusto niya ako manatili sa kanya ay mananatili ako dahil ngayon pa lang na na-realize ko na susubukan ko. Hindi na ako natatakot na magtiwala dahil noon pa lang nakuha na niya ang buong tiwala ko. Nakuha na niya pero hindi ko lang maamin sa sarili ko na kuhang-kuha na talaga niya ako. Plus, kupat komportable ka. Hindi ka nasusukat, hindi sumasama ang pakiramdam mo. Sambit niya. Naalala ko na naman ang pag-aalala niya sa akin sa loob ng eroplano. Kung paano niyang himasin ang likuran ko habang sumusuka ako. Kung paano niyang punasan ang bibig ko kahit na nasukahan ko ang slugs niya. Kumain ka na ba? Tanong ko sa kanya. Hindi naman kasi siya sumabay sa akin kanina na kumain. Basta mag-isa akong kumain at may kausap lang siya sa cellphone niya kanina na tungkol sa trabaho niya. Kaya hindi ko alam kung nakakain na ba siya. Hindi pa. Sagot niya sa akin. Pakiramdam ko may mali sa aming dalawa. Para kami nagpapakiramdaman sa kilos at sasabihin naming dalawa. Pakiramdam ko may ilangan talaga sa pagitan naming dalawa. Bakit hindi ka pa kumakain? Tanong ko sa kanya. Ano kaya ang gusto niya at ayaw niya pang kumain? Hindi naman kami kumain sa hotel bago kami umalis kanina kaya siguradong nagugutom na siya ngayon. Pagbaba na ng barko. Gusto kong kumain tayo. Ayos lang ba sa'yo?
Tanong niya pa sa akin na parang nag-aalangan pa. Bakit ngayon lang siya nag-aalangan alokin ako? Ilang beses na kaming kumain ng sabay tapos ngayon pa siya nahiya sa akin? Anong meron ngayon at parang ibang oras sa katawan niya? Bakit mo ko tinatanong? Nagtatakang saad ko sa kanya. Hindi naman siya marunong magtanong sa akin kapag kakain kami. Basta kapag kakain siya, automatic na iyon nakasama niya ako. Ganoon naman palagi ah. Wala naman nag-iba pero bakit parang may nag-ibang bigla sa kanya? Ano nangyayari kay Adriel? Dapat naman, di ba? Bumalik ang tingin sa akin ng mga mata niya na hindi ko maintindihan kung ano ba talaga ang gustong sabihin sa akin pero isa lang ang alam ko. Malungkot siya. Adriel, ano nangyayari sa'yo ngayon? Bakit ka nagkakaganito? Nawala na kaya siya ng gana sa akin? Hindi na kaya niya ako gusto? Ang dami kong tanong na gusto kong sabihin sa kanya pero hindi ko magawang itanong. Hindi mo kailangan magtanong, Adriel. Hindi ka naman kasi ganyan. Basta sinasama mo ako kung saan ka pupunta. Saad ko. Nauubos ng pasensya ko sa kanya dahil hindi ko talaga alam kung ano bang gusto niyang sabihin sa akin. Nakakainis ang inaakto niya ngayon dahil hindi ako sanay. Mapilit siyang tao pero bakit hindi ko makita ngayon na parang interesado pa siya na makasama ako na kumain? Noon yun, Cindy. Noong hindi pa tapos ang kontrata mo sa akin pero kasi pagbaba natin tapos na. Tapos na ang lahat. Punong-puno ng pait ang boses niya. Bakit kasi may mga kontrata na kailangan pa matapos? Bakit kailangan magbago ang nararamdaman ko para sa kanya? Excited lang ako noon na matapos ang kontrata ko sa kanya pero ngayon, ayoko na talaga. Kaya ba nagkakaganyan kay Adriel? Hindi ko maiwasan na ismira na lang siya. Kaya ba bigla na lang nawalang nakilala kong Adriel kasi alam kong wala na nga talaga, Cindy. Kahit anong pilit ko, wala na. Sinama kita dito sa Cebu para tulungan ka na magdesisyon. Para maisip mo na ako nga talagang gusto mo at ayaw mo akong mawala sa'yo pero kapag tinitingnan kita parang suntok sa buwan na mapasakin ka talaga. Napakagat ako sa dila ko dahil kung kailan na-realize ko na ang lahat. Tsaka naman siya nagkaganito. Lang yung buhay to. Ang sarap tumalon sa dagat at magpakain na lang sa pating. So tumigil ka na sa pagkakagusto. Hindi ibig sabihin na tapos ng kontrata ay tumitigil na ako, Cindy. Napairap ako sa kanya dahil pinakaban niya talaga ako ng husto. Kaba na ibang-iba sa ibinigay niya sa akin. Bakit kasi bigla kang naging ganyan? Asa ko sa kanya. Bakit parang nag-iba na lang ang pakikitungo mo sa akin, ha? Bigla naman siyang natawa sa inakto ko at naglakad pa ang palapit sa akin. Masama lang ang tingin ko sa kanya kahit na hinawakan niyang kamay ko. Ubus lang ang lakas ko, Cindy. Tapos na kasi ang kontrata mo at wala na akong dahilan para makita at makasama ka araw-araw. Napairap ako sa kanya. Pwede naman kasi nasa bahay na rin siya tumira. Hindi ko pa naman sinasabi sa kanya ngayon na umalis na siya eh. Hindi ba niya itatanong sa akin kung gusto ko na umalis siya ng bahay? Hindi ba niya itatanong kung pwede siya na manatili sa buhay ko? Hantang nga. Alam niyang nahihiya ako eh. Ang babaw ko ba? Tanong niya sa akin. Kung mababaw siya eh, paano naman kaya ako? Baka nga mas mababaw akong tao. Hindi. Tapid na sagot ko sa kanya. Napangiti siya sa akin, kahit papano'y nawala ang kanina niyang nakabusangot na mukha. Mabuti naman kung ganoon dahil naiirita ako kapag ganyan ang mukha niya na busangot. Sakto lang. Pero bakit hindi ka kumain? Kahit konti sana nilagyan mo ng laman ng tiyan mo. Sambit ko sa kanya. Inaalala mo na ako. Nakangiting sambit niya. Napapadalas ang pag-aalala mo sa akin pero bakit ngayon lang kung kailan huling araw mo na sa akin? Kung makapagsalita siya parang hindi na niya ako ulit pupuntahan na. Baka gusto niyang kutongan ko siya kapag hindi niya naginulo ang buhay ko. Gusto kong guluhin niya ang buhay ko. Di ba obvious yun? Malapit na ba tayo? Pag-iba ko sa usapan. Hindi ko naman kayang sabihin sa kanya ng diretso ang gusto ko. Paano ko sasabihin sa kanya na pwede naman na hindi na matigil ang isang buwan? Na pwede namang hindi na kami mag-iba ng landas? Oo, support na rin tayo kumain. Anya. Napatingin ako sa daungan at nakita ko ang ilang ilaw ng restaurant. Mukhang malapit na nga kami dahil nakikita ko na ang mga iba't ibang ilaw. Ihahatid na rin kita pag uwi natin. Tapos, baka magkita na tayo sa pagbisita sa magulang ko. Anya, seryoso siya? Hindi na nga siya titira sa bahay ko na ibinigay niya mismo? Uuwi na siya sa penthouse niya? Na gusto ko sabihin? Tanong niya pa sa akin. Napakagatlabi ako at napipilitan na umiling sa kanya. Paano ko naman kaya umpisahan? Hindi ko kayang simulan kaya hindi na ako magsasalita. Ako may sasabihin.
Anya. Napataas ang dalawang kilay at nagsimula na namang rumampa ang puso ko sa bilis ng kabog. Ito na kaya? Ang inaantay ko? Itatanong na kaya niya sa akin ang tungkol sa amin dalawa? Ibibigay ko na sa'yo to. Anya at may dinukot mula sa bulsa niya. Isang puting sobre na makapalang nilalahad niya sa harapan ko. Tinanggap ko naman agad ito at sinilip ang laman. Libo-libo ang laman nito. Sweldo mo. Anya, tapos na nga talaga. Inabot na niya sa akin ang sweldo ko. Hindi ba talaga siya magtatanong sa akin? Alam naman niya kung gaano katas ang pride ko at hindi ko kaya magsimula na mag-open up tungkol sa relasyon namin dalawa. Papasok na ako sa loob, Cindy. May aayusin mo na ako. Anya,